bisita ngayon, no? Ang ating outstanding philanthropist from Dagupan City. Sige, diyan lang muna kayo at bigyan natin ng upuan. Si Dr. Ashok Bazandani. Good morning. Ayan, mga estudyante po sila, brother. Yung mga iba hindi ikaw. Ano ka? Yeah. May COVID ka. May COVID siya. Hindi, may sipon. Ayaw niya akong maamoy, brother. Hindi sipon yan. Ano? Ayaw niya bibigay sa'yo yung pagmamahal niya sa'yo. Oo nga, ayaw nga niya akong makita. Yes. Pakiayos yung ano niya. Dito kayo sa likod ko para masaya. Diyan daw kayo, sa likod. Sa likod para makita yung mga guwaping. Oo nga mga ano yan mga senior high. Senior high school. From Mapandan. Mapandan. Oo. Bayan ng girlfriend ko. Ay, taga doon yung girlfriend mo, yung isang girlfriend mo. Yan. Hindi si girlfriend talaga, number one girlfriend. Number one girlfriend. Okay. So, ayan na lang po ang may pahawa. Ay, yung isa, hindi ba pwede yun? Hindi gumaga na. Nahawakan ko. Hawa. Ano ba, papahawa? Hindi gumaga na yun? Papalitan na natin yan. Oo, palitan mo na, brother. Charge natin sa Mapandan. National High School. Mayor Vega. Si Mayor Vega. Hindi siya kibibiyong kayo? Hindi ko nakikita eh. Hindi siya Hindi siya sumasagot sa sa call ko, sa text ko. Niya ako kanina. Oo. Ano na rin siya. Nag-iba na ang kapatid, ang friend natin na si Mayor Vega. Oo, pinipili na niya ang kausap niya. Ikaw lang siguro ang gusto niya, brother. Magagalitan ko. Nagtatampo ako. Sabi mo nagtatampo ako. Kung sino ang mahal ko, dapat mahalin niya. Tama yan. Anyway, mga kaksyon, yan mga children, mga boys, mapalad po tayo at kasama natin ngayon. Alam niyo ba, kilala niyo si Dr. Ashok Bazandani? Hindi ko na masabi lahat sa dami ng kanyang awards bilang isang philanthropist. Di ba? Yan ay nagbibigay ng pagmamahal, hindi lamang sa Dagupan, hindi lamang sa Pangasinan, kundi kahit saan na nangangailangan ng kanyang tulong. Welcome back, brother. And Yes. Good morning. Thank you for coming ulit sa Action Radio. Magandang umaga. Ang akin napakabait ng sister, si Sister Violi. Mana ako sa iyo. Umaga. Opo. Ang atin yung Action Radio. Yes. At yung mga magandang umaga sa mga lahat na nakikinig ng Action Radio. Dahil ikaw ay Action... 61, Action Man. Action Man. Ikaw din yan, Dr. Ashok. Kasama ko yung mga mga pinakagwaping na Mapandan Elementary. Mapandan National High School. Mapandan National High School. Senior high Yung na sila. Mababait, gwapo katulad ko. At masaya ako dahil bayan ng girlfriend ko, yung Mapandan. Yung tunay na girlfriend mo yan. Yung una ng girlfriend ko, Quezon. Okay. Kaya Kahit pala. nakikinig na asawa ko para malaman niya. Kaya pala iba yung smile mo. Oo. Basta Mapandan. Oo. Yan si Mayor Vega. Nakalimutan na niya ako. Hindi siya marunong sumagot sa call center. Ang daming issues sa Mapandan. Hindi kasi na-hack yung number niya. Yan hack. Honestly, talaga na-hack yung number niya. At what I know regarding for Mayor Vega, hindi naman siya malupit at hindi naman siyang ganitong klase yung tao ng tumatalikod at yung maiiwasan niya yung mga tunay na kaibigan katulad mo. Yes. At isang salita lang, alam mo naman kung sino mahal ko, dapat mamahalin niya. Tama yun. Tsaka mahal din natin yan nung nag-i-start siya dyan. At bago siya sumulong sa pagiging mayor. Andyan tayo. Today nandun sila sa Malacanang. Sa yung mga team nila, yung I think yung grupo nila. Dinalaw nila si Pangulong Marcos. Nag-courtesy call sila. Opo. Okay. So, anyway, di ba, nandiyan ka naman. Pero sister, may sabihin na ako, ano ba ito? Pinahawak mo sa akin ang mabigat na yung microphone. Papalitan mo na yan. Yung mga grounded, huwag mo papahawak sa atin sa mga kabataan, baka magkuryente sila. Kasi ito yan brother. Dito yan nakalagay na let's next punta mo dito bago na yan. Diba ang kasabihan maybe blessings pagdalaw ko dito. Thank you. Malay mo at malay ko baka sakali makakaroon tayo ng new sets of this mga microphone. Parang yung atin yung mga bisita, pag nahawak nila, hindi na sila makakaroon ng kuryente. Tama yan. Kasi ikaw ay si Ashok Bazandani. Action man At nakabahagi ka ng Action Radio, brother. Yes, sister. Okay, anyway, congratulations. Thank you. Kasi tuloy-tuloy yung mga awards. Sabi ko nga, sa dami ng mga awards na binibigay sa'yo, hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Pero alam ko naman na yan ay inspirasyon mo para tuloy-tuloy ang pagmamahal mo sa ating mga kababayan. As I said naman yan, yung parang alam mo yung the seed of mango, yes. yung di ba yung tinanim mo, you don't know how many years it will took
Right. Bago ka mag-harvest ng mangga. Kailangan dapat talagahan mo, bantayan mo, kailangan fertilize mo, diligin mo, at yung tawag natin, paiwas mo sa mga, yung mga alam mo yung mga insekto, bigla lang mga hayop. At yung mga ibang, di ba yung climate, pabantayan mo yung climate change, yung tinanim mo. So same things naman dito, yung ginawa natin yan about mga so many years ago, continuous, yung alam mo yung continuity natin yan, non-stop. So here comes naman yan, not only local, not only national, international community, na pansin nila. So, first things naman I will tell you, yung mga awards naman yan, natanggap ko na yung oras na nakaroon ako na birth na bilang isang tao. Binigay sa magulang ko ang karangalan na parang tawag nanay at tatay. Yan ang tunay na award ko sa buhay ko. Correct. At sila nagpalaki sa akin at yung family ako, yung katulad ni Kuya Rocky at yung mga ibang mga kaibigan ko, at yung mga ibang mga kamag-anak ko, pinalaki nila ako na mayos. So, nandito na naman tayo at ito yung panahon na parang harvest. Sa tutusin, hindi ko inakalain kung kailan ako maabot sa 60. Saka naman na parang alam mo yung cyclone ng mga yung mga awards every now and then, this coming month again makakaroon tayo ng karangalan din sa Malaysia, Thailand. Then we have also kagagaling mo lang saan ka ba galing nung last week, 2 weeks ago? Galing ako sa Dubai para mag-receive ng award. Binigyan nila tayo ng doctorate at yung humanitarian award. Okay. Meron naman ako doctorate naman sa Lyceum, Doctor of Humanities. Pero dito naman, binigyan nila sa akin international. Okay. Gaya naman dito naman sa next is Doctor of Sociology. So ikaw na si Dr. Ashok Bazandani. Tatlong doctorate na yan. Alam mo, sometime naman yan. Pero brother, i-greet muna natin si Councilor Joshua Bonbon Bugayong. Yeah, napakabait ng atin yung atin future ng Dagupan si Bugayong. At inaasahan ko itong 2025 ng halalan. Isa rin siya na mabait, na masipag, ng matulungin din sa mga kapwa. Lately nakita ko na rin siya na concern siya sa isang citizen at dinala niya sa Truma Hospital. Hindi lang ang pera, pati panahon binigay niya doon sa patient. Sa wakas, gumaling na yung patient. Kaya ako'y nagpapasalamat sa kanya. Sana ipatuloy-tuloy niya. Sana makakaroon tayo ng mga bugayong ng hindi lang isa. Marami para lahat naman tayo matatawagan din na Bugayong. Brother Joshua Bonbon Bugayong, palakihin mo ang lahi mo, paramihin mo ang lahi mo. Hello din daw, sabi ni Francis Tenorio. Boss Ashok, good morning, sabi niya. At kanina lamang, brother, ay nakapanayam natin dito via phone parts si Senator Tolentino. At nanonood pa yung kanyang mga staff. Actually, kasi going somewhere siya, nanonood din siya sa kanyang Facebook now. So, sabi niya regards to alam niyo si Senator Tolentino, uncle ni John Din Sulit, si Colonel John Din. Okay. Tama, kasi taga siya, Rizal, napakabait ito si Senator Tolentino. At inaasahan natin continuous yung legacy niya at yung continuous yung leadership niya at nasa mabuting kamay tayo sa mga Senado. Kasi you have something in common, siya tol ng bawat Pilipino. Ikaw naman ang brother ng bawat Pilipino din. Amen. Diba? So, ganun yon. Anyway, brother, pag-usapan lang natin ng konti kasi pareho tayong member ng PAG-PTD sa provincial PNP. Ngayon naman sa Dagupan, ikaw yung chairman. Honestly, binigyan nila ako ng pagkakataon at parang leadership ng dito sa Advisory Council sa Dagupan. At sana maglalambing ako sa iyo, magsama ka na rin sa Dagupan. Of course, parang thank you. Kasama tayo, parang mag-share naman tayo yung mga ideas sa mga Pangasinan Advisory Council, di ba? Kay leadership ni Mayor Paul Batawil. So, ibibigay natin ang karangalan dito sa Dagupan. Adapt natin ang mga magagandang idea doon. Makakapulot naman tayo doon. Magamit natin dito. At luckily, meron tayo several mga activities sa PAG-PTD. Okay. Number 1 is about medical mission. Alright. Medical, mother and care, complete. Gagawin natin yan. Pati yung mga dental mission. So, we will be having our exclusive sa mga PAG-PTD under the leadership of our very own Colonel Brendon Palisok. Ibibigyan natin siya ng parang opportunity para mapakita niya sa mga taong bayan ang police at community makaisa. Siguro tamang-tama yan, brother, kasi kami sa Action Radio, meron kaming medical mission on March 20. Very good. Siguro in coordination with Count on me naman yan. Gawa ka na sulat. Uh-huh. Ito naman yung sa amin, tentative na date. Hindi pa namin na alam na exactly date. But
soon we will declare whatever date naman yan. Oh, yan ang ano na yan? pag-usapan namin Oo, today. so pag-usapan natin, Opo. dahil ano na yan, hand in hand Yes, with the alam mo naman yung PTD. medical mission na yan, hindi kailangan dapat yung parang minsan-minsan. Yes, kailangan continuous. Kasi alam yung mga patient hindi naman pare-pare sa mukha. Correct. Iba-iba yung mukha. Oh, correct. Tsaka hindi naman Who knows? parehong Who knows? magkakasakit. Today, we are feeling better, very perfect. But tomorrow, we might be the same in line. Kaya kailangan natin, bibigyan natin yung mga, para maayos yung kalusugan yung ating yung mga kababayan natin yan. Right, Para hindi sila worried. Kasi alam mo, pag may sakit na isang tao sa pamilya, hindi isang tao yan, buong pamilya may Buong sakit. pamilya. Tama ka dyan. Nakakaroon sila ng stress, nakakaroon sila ng isturbo sa buhay nila. Kunwari, yung isang ina na sa hospital, yung anak, anong uunahin niya? Yung papasok siya sa trabaho or sa hospital babantayan na nanay niya? Tama, oo, di Kung ba? pumasok siya sa trabaho, sabi nila itong anak naman walang silbi. Oras na kailangan ng nanay ng serbisyo niya, itinatalikuran niya. Pero hindi nila alam, sa kahirapan na buhay, tsaka yung alam mo yung sa mga financial crisis, yung anak naghahanap ng pera, parang pwede niya bili na pangbili na gamot sa yung atin nina. Kaya, luckily, dahil sa medical mission, nakakaroon sila ng mga libreng gamot at libre check-up naman yan. Oo. At tayo yan, sa March 20, hindi lang medical March 20. mission. Pati Ano bang fitting location natin? Sa Karanglaan, Covered Court. With naku, Kapitan ang ating Claveria. Kapitan June Claveria, Yes. aking brother. Yeah. Napakabuting kapitan, ang ating brother June Claveria. Lately, meron siyang dinala ng mga balikbayan, yung mga taga-Malaysia. Gusto nila na magdalo sa temple, sa Sikh temple. Oh, wow. Okay. At yung kasama yung atin yung mga sa mga DPED, yung mga officers ng mga DPED. Joint venture naman yan. Barangay, DPED, tsaka yung mga galing sa Malaysia. May temple ba kayo dito? Yeah, meron naman tayo dun sa Tubong. Isama mo ako dyan, brother. Yeah, Minsan. actually, we have so many temples, not only one. Okay. We have Sikh temple. But we for- have also Hare Krishna. Yeah, Hare We have Krishna. also Radha Swami. Nowadays, people, they need prayer. Yes. So, what is the Prayers best thing alone. naman yan to develop one place? Parang when we can build one place, there where ang common role natin and common goal natin is about prayer. Correct. Oh, wala Through nang higit prayer. pa sa prayers, no? Yeah, actually, the living God is residing inside of our body. There where in getting together in one place, we are sharing about our feelings about for our God. Okay. Yung common goal natin is about what do I feel for my God and what do you feel for your God. Yes. The God is only one. Correct. Oo. I'm telling you, no matter you follow the Christian church, no matter you follow the Buddhism, Kahit anong everywhere you mag-sect. go, the most important talks is about did you surrender yourself to Him? Pag oras nang na-surrender ka sa Kanya at nidown ka, then, you can say, your offer, your prayer is granted. Right. Oo. Yan ang importante naman yan. At pangalawa naman yan dito sa atin sa CAC-PTD, makakaroon tayo ng isang napakagandang activities ng about Shoot Fest sa March. Okay. This Shoot Fest naman yan, ang goal natin yan, makakaroon tayo ng isang alam mo yung parang multi-purpose ng hall dyan sa likod ng police station. Parang alam mo yung kung may program sila, kung may kasalan, kung may birthday celebration, kung may meeting, all purpose, this multi-purpose hall. Katulad doon sa atin yung sa Lingayen, yung pinag-meetingan natin. Yes, oo. So, we will be having the opportunity. So, this ito yung parang inaalay natin yan sa yung mga multi-purpose hall. So, yung kikitain natin whatever whatever. sa multi-purpose The hall first na yan. 100,000, the first 100,000 will be given by the CAC-PTD to the Dagupan Police headed by our very own Colonel Brindon Palisok. Right. Okay. So, Colonel Palisok is one of the hardworking policemen. Under his leadership, the Dagupan crime has almost, I'm not telling zero, almost 90% liquidated. So, he's working and he's doing very best to serve our community here in Dagupan. Correct. At tahimik lang yan, pero kumikilos. Actually, alam mo, buong buo. ito, alam mo, laking karamat yan. Yeah, I know. Under the leadership of General today, our very own General, CIDG Director, formerly he's our station commander in Dagupan. Dagupan City. So during his time, he is the deputy
So he learned a lot from General Karamat. General Karamat. So utang na loob, sabi niya, kung ano mang naman nandyan ako sa position na today, because of my boss, Karamat. Because of his mentor. Yeah, yun ang importante rin. Alam mo yung parang what you learn from your senior. Yes. And you adapt, and you have your own ideas. Yan, Magiging alam mo yung ideas mo, yung yung mga ideas. Your idea and your mentor idea. And your mga senior ideas. Alam mo yung pag sinama mo, yan ang tawag yan, yung something unique ang lalabas. Correct, oo. Tama Kaya yan. ako'y nagpapasalamat sa kanya under his leadership. Smooth naman tayo. At of course, nandito ka naman yan. Yung from now and then naman yan, every now and then, ina-update mo yung ating yung community, what's going on. Yes. Important din yung mga social media. Silang pinakamaganda at pinakamalaking role sa buhay na isang yung mga kababayan natin dito sa bayan na ito. At saka yung maayos na collaboration between the media and the PNP at saka with you, no? Ang mga katulad mong mga nasa community at tumutulong sa ating mga Kaya di ba kababayan. minsan pag nasuot ka na yung damit ng Technicolor, napakaganda. Yes, kasi yun, di ba? Kaya yun na yan, yung Technicolor. Yun eh. Yung sa atin naman yan. Maaliwala sa paningin, di ba? Di ba yung limang daliri, hiwalay-hiwalay. Hindi mo kaya magsuntok pag hiwalay. Pero pag sinama mo naman yan, magiging Manny Pacquiao ka. Correct. So ito naman yung police, ito naman yung community, ito yung mga social media, ito yung mga atin yung mga ibang sectors. Yes. Like yung mga atin yung Director Roland Mejia, yung nakakatulong rin sa community, sa mga medical mission. So yung mga pag nagsasama-sama, naging punch. So yung punch Kasi naman kung ganyan, ganun lang, nakakarating. walang power. Pero pag ganyan, kita nyo, natututo Kaya, kayo alam sa nyo, sinasabi ni Dr. alam mo Ashok? sister, I'm so blessed and so lucky to have this youth. Yes, na nakikinig. I'm not telling they're my audience. They are my tawag natin yan, ina-idol ko sila. They are our future. Right, oo. Sila ang kinabukasan ng atin yung bayan ng Pilipinas. Kaya kailangan dapat tulungan natin sila para maayos yung Correct. buhay nila. Maswerte sila sa Action Radio sila napunta, no? Kasi hindi lahat ng station ay ganito ang trato sa mga nag-immersion sa kanila. Alam At nyo, maswerte kayo kasi nakita nyo isang Dr. Ashok Bizandani. Napakaswerte ko, nakita ko yung mga gwaping katulad ko. Di ba? Naman. Tingnan mo, baka may anak ka Pero dyan. tinatakpan mo yung bibig mo, paano ka nila makikita na isang gwapong nasa likod Tingnan mo ko? to, parang kawig mo to, Doktor. Wala na yung tatay niyan. Ulila na sa tatay. Ay, ganun ba? Yung nanay niya, isang OFW. Kaya sabi ko, pagsikapan mong mag-aral. Yes, diba? yes. Napakahirap kayong mawalay sa magulang. Alam mo, yan ang napakagandang turo sa mga ating mga kabataan. Wag nila makakalimutan kung saan sila ng pinanggalingan nila. Correct. Pinaghihirapan ng magulang para sa kanila, parang kung anong gusto nila mabigay sa kanila. Pero sana pag palaki nila, wag nila na makakalimutan yung pinanggalingan nila. Tama. Minsan, nakakaroon ng girlfriend na yung pasaway na girlfriend, pinapalayo sa mga magulang. Ay, sinabi mo, totoo yan, may ganyan. Ako, hindi ko naman sinasabi lahat. There are times naman yan, due to the financial crisis, hindi nila kaya mabili na yung mga gusto ng ina, yung katulad yung mga gamot, katulad yung mga other matters. Lumalayo yung isa't isa sa ano nila, sa sarili nila. Tama. Oo. Tapos kung may pumasok na mabait ng pasaway na girlfriend sa buhay, dadalhin niya sa bahay niya. Pero yung tunay na bahay niya, kinakalimutan niya. Yan ang dapat uunahin niya, magulang. Oo. Alam mo, ang tunay na girlfriend ko, ang nanay ko. Oo, naman. Siya ang una nang bigay love. sa akin ng karangalan na bilang isang tao. Today, yes, due to my activities, due to my mga moves on naman yan, di ba? Tsaka yung professions. Nagkaroon ako ng karangalan na doctor. Pero before I became a doctor, yung Ashok Vasanadi is given by my parents. Yes. Kaya hindi ko makakalimutan yan. Sila ang nagpalaki sa akin. At anumang nandito ako sa harap mo today dahil sa kanila. Ayan, likewise. Intindi nyo yan ha. Mga magulang, nanay especially. Okay? Yes. Brother, thank you so you can much. find the girlfriend. But Pero you ang cannot nanay. find the mother. Kaya do not sacrifice your mother. Your mother is your life. Right. Ay, nako. Wag mo sabihin, I love that. my life is my wife. No. My mother is my life. Correct. I love that, brother. I love that. Thank you for sharing that wonderful thoughts. Kasi minsan mga kababayan natin, mga kabataan, kakalimutan nila na wala nang higit pa sa pagmamahal ng ina.
di ba? Kahit na, syempre, ang tatay mapagmahal din. Pero, maglalambing rin ako kay Dr. Edel sa atin yung DepEd. Yung mga every school naman yan, dapat magbibigay sila ng mga briefing sa mga atin yung mga kabataan. Na wag nila makakalimutan yung mga basic points naman sa buhay. Like, di ba, doon sa church may 10 commandment. Pero yung isang importanteng commandment naman hindi kasama. Kaya binigyan ng priority sa isang exclusive commandment is love your neighbor as you love yourself. God is love. Love is God. Ganito rin sa buhay ng ating mga kabataan. Ang ina at mga ama, sila ang Your talaga parents. tunay na mga Diyos nila. Wag nila dapat makakalimutan. Your Kung parents, ano ang your life. dinadasal nila at anong dinadalangin nila sa harap ng altar, ganito din sa mga magulang, ibibigay nila. Parang lalago yung buhay nila at magiging successful sila sa mga ano ang plano nila sa buhay. Tama. Yan ang wish ng mga magulang. Yes, of course. Sabi niya, tayo kung ano magulang hindi ko tayo. kaya nagawa ng anak, natutuwa yung magulang. That's me. Ako yan. Feelings ko I yan, remember brother. during my... Pride mo yan. Pride mo pag nagawa ng anak mo. You know, when my son is about 4 years old, I think 3 or 4 years old, nasa Divine Word siya. At pakakataon na invite nila ako. Alam mo nung kinanta niya? Wala na ba pag-ibig sa puso ko? Oh. You know, when he sing a song naman yan, ang layo naman ako. Gumanon ako, sabi ko, ano ko yan? Ano yung feelings ko? Iba. Naiiyak ka sa How tuwa. I wish, sabi ko, hindi ko kaya makarating doon, pero nakarating siya sa stage at kumanta sa harap ng community. Oh, see? Harap ng mga schoolmates niya. Ay, natuwa rin ako. Yun ang feelings na isang magulang pag nakikita nila The na great yung anak. fulfillment, accomplishment, di ba? Yung mga success nila, parang success na mga magulang rin yan. Correct. Opo. Di ba? Totoo yan. Pag sinasabi ko nga, pag nag-graduate kayo, yung tuwa nyo, 10 times sa tuwa naming mga magulang. Alam mo, sister, isa pang share ko sa'yo. Yes, brother. Sa mga schools naman yan, several times naging guest speaker ako. At sa graduation time. Sabi ko sa principal, pwede ba tawagan natin yung mga bata na hindi napasa? Sabi niya, sir, nahihiya sila. At hindi sila nakakarating sa school dahil hindi sila pasa. At baksak sila. Hindi, kailangan natin i-invite natin para maramdaman nila yung feelings ng isang bata nang pumasa. Gayon, At least it still tawagan belong. natin yung mga magulang ng mga hindi napasa at yung mga bata, paupoy natin sa harap. Gayon, ang tanong sa isang magulang, kung ito mga 15 bata pumasa at yung 5 bata hindi pumasa, anong dahilan? Sisihin mo na yung mga teachers? No. Ang teacher, pare-pares ang turo sa mga 20 bata. Correct, oo. Yung 15 nakinig sa teacher at sumunod naman siya sa turo, pasa. Yung 5 naman, ang inisip nila about playground, about girlfriend, about yung mga nonsense thoughts sa mga isip nila, baksak. Alam mo sinong sinisisi ko? Magulang. You know why? Pag uwi sa mga bahay yung mga magulang, yung mga kailangan dapat tawagan niya bata, tanungin niya kung ano bang pinag-aralan niya. Ano nangyari sa maghapon? You see, today my three daughters, they are professor. One is attorney, si Vijay. Yeah. So, kada pag-uwi nila, ano ang binigay sa yung mga assignment? Anong tinapos mo? Anong ginawa mo sa school. yung mga, let's say, 6 hours, 8 hours sa school? Bigyan mo sa akin ng explanation. So, yung bata, may kaba. Tinanong mo minsan, pero lagi naman nasa isip niya si Papa. Baka biglang tatawagan niya ako, tatanungin niya ako. So, yung concentrate niya ngayon nasa aral. Tama. Para kanino ba yan? Ang pinaglalaban ko, hindi para sa sarili ko, para sa kanya. Para sa kanya. Hindi, di ba? Tayo patapos na. Sila ang kinabukasan. Ngayon, kung hindi nila bibigyan ng pansin sa sarili nila, Wala paano mangyayari. sila makakapasado at paano sila makakaroon ng karangalan? Halimbawa, kung gusto niya maging engineer, gusto niya maging doctor, gusto niya maging isang politician, paano sila achieve naman sa buhay nila yung role nila sa yung plano? So, this is the one way naman yan to introduce everyone naman yan. Tama. Yung mga hindi na pumasa, pag nalaman nila, pangako mo. Alam mo yung oath-taking, huwag kailangan ng ganyan Kailangan dapat ganyan ang kamay mo. Oath mo na next year, aaralan ko na maayos at magiging isa rin ako ng dito yun sa yung mga pumasa. Correct. Oo. Kailangan dapat gisingin natin yung kalooban nila. Oo, kasi wag mong kaliliwang mo sila itatabi na lang. Kasi Walang nanganak na bobo, sister. Walang nanganak na bobo, lahat matalino. Dahil lang sa mga consequences lamang sa buhay. Hindi, kaso lang kung minsan yung alam mo yung may nagsabi sa kanya, bobo ka, tinanim niya, naisip niya, bobo siya. Sabi niya, total, bobo naman ako, kung hindi ako pasado,
tinatawag nila ako na bobo. Pero kailangan dapat Panindigan na niya. bobo, hindi. Oo. Kailangan pa malalaman niya na magaling siya. Mausay din siya. Tama yon. Brother, thank you so much. Naku, Yes, kahit sister. na konting oras lang tayo, alam ko you're so busy. No? I'm sure I'll not take your time long. Likewise. Because alam mo, today I have my meeting sa Salamat Katpitili. kasi sa gitna ng napakarami mong trabaho, di mo ako kinakalimutan. Alam mo, sister, At maswerte sila dahil na-meet ka nila. You're one of the very idol in my life. Thank you, Nakikita likewise. ko yung Sister Bioli. You know, Sister Bioli is one of the most active member sa mga PAGPTD plus sa mga other places. Kaya hanga ako sa kanya. Kaya niya makarating kahit saan. Basta importante pag hinahanap nila si Bioli. Bioli in action. Yeah, Action Bioli. 1161. Oh, yun. Action In the Bioli name ang of tawag public niya na. service, in the name of love, parang ikaw lang yan. Kaya Diba? magpasalamat tayo sa kanya na binigyan na naman tayo ng opportunity to say something about what is in our mind. It's an honor, no? Yeah. Malaking bagay yung mga sinasabi mo, tumuti mo sa isipan at sa puso ko, especially pagmamahal sa magulang. I hope, ganun din kayo, ha? Pagmamahal sa nanay, especially. Ayan, sumpa. Sumpa, pagmamahal sa Oh, nanay. bakit ganyan ang kamay mo? Ganyan na. Sumpa ka na, engineer. Sumpa. Okay, thank you, brother. Yes, And yung medical mission natin on March 20. March 20, location Karanglaan. Karanglaan. Under the leadership of June Claveria. Yes. At Sama what na yung time? 8 o'clock? 7 o'clock yung Zumba natin. Magsusumba muna tayo. Wow! And then, medical mission. Then But 7 o'clock? may paros kaldo pa tayo, brother. Hindi, may sabihin ako kasi bakit 7 o'clock ang Anong- pinili mo sumba? Dapat 6 o'clock. Ah, Parang malamig ng panahon. Okay, pwede. 6 o'clock ang... Alala mo dito yung nagkaroon tayo ng opportunity, yung ginawa ng atin yung mga kapulisan during the election time? Yes. Yung alay lakad naman yung yan? maaga, alas Oh. 4 actually. Alam mo, sabi nila 4 o'clock, I think they start 5 o'clock. Pero napakaganda. Mausay yung instructor ng Zumba. So, kahit ako, 6 wala o'clock sa naman yung oras. call time natin. Oh, Susumba 6 o'clock. tayo. Kasi kailangan natin yung exercise. Kailangan Sakto. natin magpapawis. Hindi kailangan yung minsan-minsan lang. Kailangan every now and then. Right. If you want to make yourself fit and fine, kailangan dapat bigyan mo parang ng ikaw, pansin sa sarili mo. na-maintain mo na yung weight mo. Alam mo, maganda. If I'm not mistaken, you can recall my past. 46 ang waistline ko. Yeah, I know. Now is 34. And sabi ng misis ko, tama na. Okay na sa akin na ganito, 34. Baka mamaya maraming titingin Hindi, sa'yo. sabi niya, kaya ko na yayakapin na 34. No problem yun. Tama na. Sabi ko, hindi, gusto ko gagawin na 32. Wag Sabi na. niya, wag naman, baka mamaya sobrang payatod ka. Di bagay naman tayo dalawa. O baka iba nangyayakap sa'yo, sabi niya. Actually, when you're giving yourself enough time, yung mapansin mo, alam mo, yung system is very simple. Yeah. Hindi mo kailangan ng yung paabala sarili mo sa marami bagay. Bigyan mo naman yung, alam mo, yung konting pansin. Like, paggising mo, 2 baso ng maligam-gam na tubig. Yeah, I'm doing that. Warm water. Oo, I'm doing that. Pangalawa, pag kumakain ka, huwag kang kakain na busog. Mhm. Kung isang baso pag napuno mo, paglakad ka, mabagal ang kilos mo. Pero pag 3/4 lang ang puno, Oo, mabilis. mabilis ang lakad mo. Oo. Hindi din tatalsik yung tubig at hindi ka rin dudulas naman sa yung hulog na tubig. Get So, that. kailangan pag kumain ka, yung isang lunch mo, divide mo sa 3. Kumain ka, let's say early, 11 o'clock, then 12 o'clock, then 1 o'clock. Ang mangyayari yan, yung plano mo, uubusin mo yung lunch mo, yes, uubusin mo. Pero ginawa mo, divided by 3. Oo. Kung Tsaka, nagtsaw ka ng 4 ng kutsara, Aha. then 4 ng kutsara, then 4 ng kutsara. tsaka Makukuha mo ng kasalanan din complete. naman yung sobrang kain. Gluttony, right? Actually, hindi pinag-usapan ng kailangan natin din ng kanin. Alam mo yung we have yung problem natin yung sugar, diabetes. Actually, we have 2 level, internal and external. Yung internal natin yan, huwag kailangan gagalawin. Pag gumalaw yun, makakaroon ka na diabetes. Oh, Kailangan yung external, every now and then yung alam mo yung kilos natin, whole day we are moving. Marami tayong inasikaso, marami tayong pinag-aabala. Kailangan kumain din tayo ng konting kanin. Wag marami Yung konting kanin, kung anumang bagay yan, yung mga may cholesterol, kailangan mo rin yan. Everything in moderation. Yeah, something, di ba? Like yung mga sa alak nakasulat naman yan, drink moderately. Drink moderately. Pag nainom mo na sobra, di lasing ka. Moderate ka na. Sabi mo, idadapain ko ng body, tapos yung pala, balang araw naging dapa ka. Same things naman. Your life, Tutuwa kayo, no? Tama, no? your life is in your hand. Yes. Kung marunong ka, mausay ka, magaling ka, hindi ka makakarating sa hospital. Kung Yes, a gusto matter mo, of kung gusto mo discipline. lagi masaya ka, mahalin mo yung kapwa. Aha. At create a wonderful smile in your face,
when you will share your smile to others, automatically they will create also the same smile like you. So Nakakahawa. they will be your inspired, they will be your idol naman in your life. Correct. Oo. So I will not take your time long. Thank you so much, brother. Magandang umaga once again. At maraming salamat sa mga nakinig ng Action Radio 1161 itong umaga. Sana suki naman tayo. Oo naman. Every Anytime. month sana Nandito ka para makapag-share. don't miss to inform me. Yes. And your one text is good enough to convince me to be here with you. Basta andito ka sa Pilipinas. So once again, Thank you, magandang umaga brother. sa atin lahat. Maraming Mabuhay salamat po. Action Radio 1161. Thank you. Mabuhay, Dr. Ashok Bazandani. Thank you so much, brother. Thank And you. po, mga kaaksyon, Dr. Ashok Bazandani, palakpakan natin si Dr. Ashok. Thank you. Yan, salamat po, no? Salamat at